My name is Jazer Ace Comandante, Chairperson of Eunoia Collective. And this is Eunoia Collective. So the tagline Save and Called came from the verse chapter 1 of Second Timothy. So yung mismong verse kung saan nabuo yung Eunoia Collective. So nakasaad doon, nakastate doon na He has saved and called us. So, yung sa last part sa verse 9 kung di ako nagkakamali. So, I think it is very important for the young generations today kasi ah, maraming kabataan kasi ngayon yung nawawalan ng landas. Especially when it comes to churches, ministries, and in their faith. They saw having faith in Christ, having a ministry is boring. And parang ang dating baga sa mga kabataan ngayon is parang 'pag nasa church ka, parang hindi ka in sa mga kung ano yung uso sa labas. Honestly, being saved is malalim at saka mahabang sagutan. Pero for me is being saved is number one, being Christ-likeness. So, and especially yung bilang isang Kristiyano, bilang as a Christian, mamuhay tayo in Christianity and yun laging tinuturo sa'tin, yung sumunod at isabuhay yung aral at turo ni Kristo mismo, which is na nasa Bible. For me, lahat naman tayo tinawag, eh. Lahat tayo, we are called. The problem is, yung pagtugon natin. And madalas, tinawag na pala tayo, nakakalikdangan lang natin. So for me, ah, yung meaning ng pagtawag, nandiya-diyan yan, eh. Ang problema, nasaan ka nung tinatawag ka. So parang gano'n yung concept. Ah, um, you are called, but sometimes hindi ka pa ready, parang gano'n. You are called, prepared ka pero something happened. So for me, 'pag sinabing what is the meaning of called, so tinawag ka, pero madalas hindi ka available. Ayan, marami talaga, especially ngayon, they're claiming they're already saved, pero yung pagtawag, kagaya ng sinabi ko, meaning ng called, ah, tinawag pero hindi tumutugon. So, madalas bilang isang Kristiyano, ito yung part na nakakalimutan nila, eh. Kasi itong save and called, magkadikit yan, eh. So, kumbaga sa tao mag-asawa ito, eh. Hindi puwedeng maaaring tinawag ka lang or hindi puwedeng maaaring save ka lang kung walang calling. So, especially, ah, sa mga taong nagki-claim na they're already saved, it is impossible that you are saved without the calling. Kasi at the first place, paano mo masasabing Kristiyano ka kung hindi ka tinawag ng Diyos? Eh, lahat tayo nagsimula sa pagtawag at tayo tumugon, nakinig at sumunod sa utos ng Diyos. Kaya dapat tayo magkatabi yung save and you are called. Marami nag-i-struggle kasi dun sa calling, eh. So, though madalas, we claim na save tayo kasi we're baptized. But the problem is, nasaan yung calling natin? Saang ministry ako mapupunta? Saan ba talaga ako dinadala ng Diyos sa pagtawag niya sa'kin? Madalas
Yung iba, natutugon nila yung calling nila sa mas batang edad, yung iba sa mas matandang edad. So, iba't ibang timeline. Yun yung struggle kasi madalas kasi ang pagtugon sa calling may kaakibat na sacrifices, eh. You need to let go something na kagustuhan mo bilang isang sariling tao or pansarili mong desisyon bilang isang tao. You need to let it go something para dun sa calling ng Panginoon sa'yo. Kasi alam mo, sa mga characters natin sa Bibles or sa mga even sa mga apostles, yung pagtawag sa kanila ng Diyos may mga bagay na iniwan sila para sa kanilang ministeryo na mismong ibinigay ng Panginoon, 'no? Hindi ko rin alam yung meaning ng save and called, eh. So, nahihirapan ako, "Am I really saved?" Sabi ko, early state of being a young, or youth, "Am I really saved? If God calls me, ano yung pagtawag niya sa'kin?" Kasi ako nag-start ako, as a youth, start ako sa music, ah, nag-a-assist din ako sa Sunday schools. So, akala ko yun na yun, eh. Akala ko yun na yung calling ng Lord. And as I grow older and mas wiser ako, mas malalim pala yung calling ng Diyos sa'kin. Mas malalim pala yung calling ng Diyos kapagka siya tumawag sa anak niya, na ang ministeryo na ibinibigay niya sa anak niya hindi lang pala basta simple lang at ang pinakaimportante sa lahat, kapag ikaw tinawag ng Diyos kahit sa maliit na bagay, ah 'pag ito ginagawa mo ng buong puso mo at buong puso mong paglilingkod at pag-offer sa kanya ng bagay na meron ka. So, yung mga bagay na pangangailangan mo hindi ka niya pinababayaan. Siguro right before, yung collective. Honestly, I was struggling with my career and I don't know, what to choose, whether I will continue myself as an engineer. I will build a career as an engineer, but God called me into something better. Um, Hindi ko masasabing maganda yung buhay ko ngayon, hindi ko rin masasabing pangit yung buhay ko ngayon. And ang masasabi ko lang is God made our life better. Hindi ako, kundi yung lahat ng taong nakapaligid sa'kin. So, nung na-realize ko yung calling ko bilang isang anak niya, ayun, this Bi this beca this happened. Yung Collective and kung ano man yung mga ministeryo ko na ginagawa ngayon at yung mga gagawin pa namin sa mga susunod, yun yung nakita ko at naramdaman ko na pagtawag sa'kin ng Diyos. Medyo magulo, honestly, ano? Kasi kung madalas nating pag-iisipan or we're going to, or if we're going to keep understand what the Lord wants, in our life, ang hirap, eh, kasi hindi natin pag-iisip yung pag-iisip ng Diyos. Kaya ako at first, ah, confused ako sa mga bagay, eh. Sabi ko, "Lord, bakit ganito?" So, hiniling ko naman sa'yo 'tong bagay na ito, pag-graduate ako as an engineer. Honestly, nag-take ako ng civil service, examination, pero parang wala, eh. I want to have a career path dun sa career na gusto ko, pero yung pagtawag sa'kin ng Diyos, nandun ako dun sa peak na parang ano, eh, nandun ako dun sa peak na parang eto na ako, 'pag ako nag-start na ng career ko, I will have a life that I want. Pero yung understanding yung calling, hindi pala dapat yung life that I want, it is a life that the Lord's.
that the Lord wants me to have. So, parang gano'n yung nangyari sa'kin in understanding yung pagkatawag niya sa'kin na hindi pala dapat ako yung masusunod sa buhay ko, na dapat pala ang Panginoon ang masunod sa buhay ko. Na kung ano man yung pagkatawag niya sa'kin, ano man yung ministeryong ibinibigay niya sa'kin, eh, gampanan ko. At yung pagganap ko dito, hindi lang pala ako makikinabang kundi lahat ng taong nakapalibot sa'kin. Masasabi ko lang dun sa mga young people or youth, young adult, basta bata 'no, na you're being unsure with your calling, first, you need to pray, and second, you need to read His word. Kailangan masusi, sincerely, wholeheartedly, whole heart na wholeheartedly, ay wholehearted na na yung pagdadasal natin, ano ba yung pagtawag sa'kin ng Diyos? Ano ba ang purpose ko sa mundong ito? Kasi madalas iniisip natin, ano yung kailangan kong gawin? Ano yung kailangan ng pamilya ko? Ano yung kailangan ko para mas maging better yung buhay ko? Pero hindi gano'n, eh. When the Lord calls you, 'pag tinawag ka ng Diyos, kailangan sagutin mo 'yun at dapat prepared ka. Kaya kung unsure ka pa, hindi mo alam, hindi ka sure eto na ba 'yun, hindi ka sure baka, ano pa lang, kumbaga parang pahaging pa lang ng Diyos yung pagtawag sa'yo, manalangin ka ng mataimtim. Ano, pana pray mo, ah, ang pinaka the best pa dun, humanap ka ng group, humanap ka ng grupo, ng peers na kung saan yung calling mo maipapanalangin ka. Bakit? Mas mararamdaman ng Diyos na ikaw ay handang sumagot dun sa pagtawag niya. Fan the flame, step in the calling. See you in the next episode.